So bagong lahat, dalawang cryptic message ang pinost ni Anthony Davis online. Dati kapag ang isang player nag-post ng cryptic message, malamang lilipat siya ng team. Pero ngayon kapag ang player nag-post ng cryptic message, minsan hindi na sa team ang problema kundi family problem at mukhang child support. Kasunod kasi yun ng paglista ng mansion ni Anthony Davis sa LA na binebenta niya sa halagang $40 million. Kasunod pa yan na si Anthony Davis nagkaroon pa ng operasyon sa mata noong nakaraang July. Expected makaka-recover siya by training camp. Nakapaglaro pa naman si Anthony Davis last year ng total na 51 games. Marami pa yun. Nasa average pa siya ng 24 points, 11 rebounds, 3 assists, 2 blocks, 51 and 28%. Next year sa Dallas, siya na naman na magbubuhat dahil wala ngang Kyrie ng kalahating taon or season. Injury prone na rin si Anthony Davis na pwedeng mag-cost din sa kanya para i-trade ng Dallas paalis ng team. Dahil merong player sa Dallas ang gusto nilang i-develop si Cooper Flagg. Si AD din nakalaro lang ng 9 games sa Dallas dahil sa injury. Meron na kasi siya nung abdominal injury na lumala pa sa groin injury nung na-trade siya. Pero naipasok pa rin ni Anthony Davis sa Dallas yung play-ins kahit halos kulang na ng mga players dahil sa mga injury. Base naman sa ibang mga fans, hindi sad post or emotional post yung ginawa ni Anthony Davis kundi magkakaroon siya di umano ng revenge season versus LA. Dahil nga bago siya ma-trade papuntang Dallas, nagre-request pa siya noon ng big man. Binigyan naman siya, kaso sa Dallas na, hindi sa LA. Mahilig kasi si Anthony Davis din sa storm is coming, kaso siya yung binabagyo. Sa unang tapatan din ng Lakers at nung Dallas, nalampaso itong si Anthony Davis bilang part ng Mavericks nun. Saka kapag ganitong part ng off-season, kalimitan, sinasabi ni Anthony Davis ready siya for next year. Or kaya siya yung mananalo ng Defensive Player of the Year. Pero sa ngayon, wala pa. Kahit wala si Kyrie at si Anthony Davis ang nasa lineup last season, meron silang 6-3 record. Kung hindi pa na-injured nun si Anthony Davis, baka nga umabot pa sa playoffs ang Dallas dahil sa 60% winning rate ni Anthony Davis. Kaso parang pangarap na lang din ang maging healthy si AD at parang cryptic message din. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Meron na lang din natitira si Anthony Davis na 3 taong kontrata na pinirmahan niya pa sa LA nun. Ngayon taon din magte-take effect ang kontrata na yon at may player option. Kaya hindi mawawala yung possibility na ma-trade din si Anthony Davis dahil short-term contract na ang meron sa kanya. Pero malaki pa rin kontrata yon at ilang players ang magiging kapalit or kaya ilang players din na may halos katulad na kontrata ang magiging kapalit ni AD kung gagawin nyo ng Dallas. Si Jason Tatum naman way ahead ang kanyang rehab sa Achilles tendon injury. Hindi inaalis ng Boston na si Tatum makakabalik bago matapos ang regular season sa 2026. Nung nagkaroon ng Achilles injury itong si Tatum within 24 hours, inoperahan agad siya para mapabilis yung recovery. Wala namang kasing binibigay na official timetable pa ngayon kay Tatum. Pero kagustuhan niyang bumalik agad di umano sa NBA, baka mapabilis ang pagkawala niya lalo. Dahil ang recovery timeline ng Achilles tendon injury 9 to 12 months or mas mahaba pa. Ang possible abutin ni Tatum ay by March or kaya hanggang May sa playoffs kung aabutin din ng Boston sa second round. Hindi pa kasi inaalis ni Tatum at ng Boston na makakabalik siya next season. Pero sa track record ng Boston, hindi gugustuhin ni Tatum na madaliin na makabalik agad siya. Dahil dati si Isaiah Thomas na wala sa NBA dahil sa injury. Si Kemba Walker sa Boston naabutan ng knee injury na matagal na niyang hindi pinagagalaw yung tuhod niya. Doon siya nayari. Yung isa pa si Robert Williams na na-trade naman dati sa Portland. Nagkaroon siya dati ng partial torn meniscus injury. Imbes na i-shutdown ng Celtics, ang ginawa nila pinalaro pa talaga siya dahil papasok ng playoffs noong 2022. Nasa 2 hanggang 4 na buwan ang recovery nun ni Robert Williams or hanggang katapusan na yon ng playoffs. Ang ginawa ng medical team, 3 weeks pa lang after ng injury ni Robert Williams, pinalaro agad siya ng first round. Ang resulta, lumala ang injury ni Time Lord na noong 2023 hindi agad siya nakapaglaro ng ilang buwan. Hanggang na-trade siya papuntang Portland at dun siya natuluyang magkaroon ng torn meniscus injury. Sa 3 years after ng injury niya sa Boston, nakalaro lang siya ng 61 games. At least nasa NBA pa siya.
Kahit yung mga fans ng Celtics excited na makabalik si Tatum, pero alam din ng Boston na hindi sila contender next year dahil nga ang matitira sa kanila ay si Brown at itong si Derek White at syempre yung iba nilang kakampi. Kaya hindi nila kailangan madaliin si Tatum. Kung pupwersahin nilang maglaro si Tatum, baka lalong ma-injured. Pero based din kasi sa report, magiging conservative ang Boston sa pag-handle ng injury ni Tatum at alam naman siguro nila yung nangyayari sa tatlong players. Kaya yung idea na posible makabalik si Tatum within a year after ng Achilles tendon injury, bad idea yon. Kahit pa may gustong patunayan itong si Tatum, Kobe kasi ng Kobe. Kahit sabihin pang mabilis yung recovery niya at ahead ng timeline, bad idea pa rin. Kasi nga, yung tulad ni Haliburton after matalo sa final, sinabi agad ng team official na hindi siya maglalaro next year. Kahit pa si Damian Lillard, sinabi na siyang out na for 2026. Si Tatum binibigyan pa ng ganong senaryo. Magsisimula na rin yung unang taon ng $313 million na kontrata ni Tatum. Medyo matagal-tagal pa yon. At least sigurado si Tatum na meron pa siyang team na babalikan after ng injury.